Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel for today's video about CFO pa din. Kailangan ba? Ang daming nagtatanong at curious kung ano yung requirements, kung kailangan ba ang report of marriage. Okay, so share ko sa inyo guys, ayon lang sa aking experience, yung aking i-share dito sa video na to, kung kailangan ba ang report of marriage. Ang tanong, saan ka kinasal? Kailan ka kinasal? At nag-report ka ba ng inyong report of marriage o yung marriage contract o marriage certificate mo dito sa Pilipinas? At ito ba ay kailangan talagang i-report? Okay, so ito yun. Ito yung tatalakayin natin in this video. So, sa akin guys, kung napanood nyo yung aking vlogs, yan, sa aking channel, hindi ako nag-report ng aking marriage. Ayan. So, saan ba ako kinasal? Ba't hindi ako nag-report? At bakit hindi ako nag-report? At bakit dapat mo mag-report? Ayan. So, ito yon. Ako ay kinasal sa Hong Kong, and after ng kasal, pina-apostilled namin yan sa High Court doon sa Hong Kong. It means High Court is international, recognized siya ng bansa o ng buong bansa, international, kaya buong bansa, international. So pag kinasal ka sa Hong Kong at pumunta ka kaagad or pina-apostilled mo siya sa High Court, apostilled, it means hindi na siya kailangan i-apostilled dito sa Pilipinas. So, ang gulo, no? Ano ba yung apostilled, ano ba yung legalized? Ayan. So, hindi ko i-mix kasi mahirap yan intindihin, lalo na pag first time natin naglalakad ng papel. Ako ganun din nung naglalakad ako ng papel. Akala ko yung apostilled is yun na yun. So, thank you sa mga group, thank you sa mga vlogs na napapanood natin na-clarify kung ano ba yung apostilled, ano ba yung legalized. So, dahil kinasal ako sa Hong Kong, you need to report or you need to go to the High Court para i-apostilled yung kasal mo. So, it means, recognize siya international. Bakit ba? Sa Pilipinas ba, hindi ba siya international recognized? Kung kinasal ka sa Pilipinas? Yes, hindi po siya international recognized ang kasal sa Pilipinas. Ayan. So, yun ang kaibahan. Kaya yung iba nagpapakasal sa ibang bansa kasi less hassle and less gastos. Ayan. Sa akin ha, yun yung sa akin. And after ng kasal, makukuha mo na agad yung marriage certificate mo. I think here in the Philippines, hindi mo siya agad-agad makuha after ng kasal kasi kailangan pa yan i-forward sa local registry at ang local registry ay dadalhin pa yan sa PSA. And then mag-a-appear na yung iyong marriage certificate. Diba? Ganon. Kasi alam ko yan kasi kinasal naman ako dito sa ibang bansa. Ayan. Sa ibang bansa. Dito sa ating bansa. So, alam ko yan. So, hindi mo yan siya agad-agad makuha. So, yun yung advantage kung sa ibang bansa ka kinasal kasi after ng kasal, madadala mo na agad yung iyong marriage certificate and then, pwede mo na siya dalhin agad sa High Court. Yan. And, tatakan na yan, apostilled na. So, kung mag-apply ka dito ng visa sa Pilipinas, hindi na siya kailangan i-apostilled. So, yun yung advantage. So, pero, ang tanong, kailangan pa ba ng legalization? Yes, kailangan ng legalization. Kung kinasal ka dito sa Pilipinas. So, yung aking marriage certificate from Hong Kong Authority na naka-apostilled sa High Court ay hindi na kailangan ng legalization. It means ito ay recognized international kasi na-apostilled na siya sa High Court. So, exempted na yon sa legalization. So, yung dapat lang natin ipalegalize yung ating birth certificate, yung ating SENUMAR, yung ating kung may previous ka na partner na nag-annulled ka, yung iyong court documents, kailangan natin yan ng apostilled and kailangan natin ng legalize. Ayan. So, ang daming topic guys na ko-confuse yung bawat isa kasi
mako-confuse ka talaga kasi sa dami ng papel, sa dami ng hinihingi. Pero, focus lang kayo. Pag apostilled, dito yan sa DFA. At pag legalize, doon yan guys sa mga embassy na a-applyan natin. So, ngayon, may bagong rules ang DFA. Ano na, embassy to DFA na yung ang transaction. So, online na lahat. So, buti naabutan ko yung ano talaga, yung pwede ka pa kumuha ng ng alam mo yun, mag-transact ng hindi online. So, ngayon online na talaga, embassy to to DFA na. Sila na yung process lahat. Magbayad ka na lang at ka na lang online. So, kung kailangan ba yung CFO, sa CFO yung report of marriage, it depends sa counselor mo. It depends kung saan ka rin kinasal. Walang specific na makasagot kung kailangan o hindi. Kasi ito ay depende sa counselor at depende sa bansa na pupuntahan mo. Depende sa papel o documents mo na hawak. Ayan. Pero sa akin, hindi ako guys sinanapan ng report of marriage. Bakit? Siguro, hindi ko lang alam. Blessing lang ni Lord. Kasi, ang report of marriage, pag dito ka kinasal sa Pilipinas, ay hindi mo yan siya agad-agad makukuha. Ayan. So, kaya sa mga nagbabalak dyan, lalo na pag kinasal kayo sa Pilipinas, mag-secure na kayo ng report of marriage. Kasi wala kayong way out na mag-explain na, ay kasi ganito eh. Kasi dito ka kinasal sa Pilipinas, di ba? So, matik na yan, i-report mo. Kasi sa amin naman kasi, sa ibang bansa kami kinasal. So, may reason talaga kami na pwede sabihin. Kasi nung dapat mag-report naman talaga kami sa Hong Kong nung aming marriage certificate. Kaso lang, may mga dala naman ako na requirements, kompleto naman. Kaso lang, hinanapan kami na lahat ng papel ay naka-apostilled. At hindi sila mag-a-apostille doon, dito pa sa Pilipinas. Babalik ba ako dito para mag-apostille tapos mag-report? Kaya yun ang reason na hindi ako naka-report of marriage sa Hong Kong Consulate, Philippine Consulate. So, yun yung reason. Kaya, at hindi naman talaga ako hinanapan ng report of marriage. Parang ako pa nga nag-question kasi doon sa seminar namin may tinalakay doon. Hindi niya binigyan diin talaga yung report of marriage kung kinasal ka sa ibang bansa. Yun, based yan sa experience ko guys ha. So, it depends kung saan ka kinasal, saan bansa ka, at ano yung documents na hawak mo, nakadepende doon sa tatlong bagay na yon. Kung need ba ang report of marriage. So, yun lang guys, yung video natin for today. At kung meron kayong question, clarification, you can comment below. And, share ko sa inyo guys yung mga curious pa kung ano yung kaibahan ng apostilled, kaibahan ng legalization in my next video. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!